Sa bawat araw, maraming minimithi ang tao. Pagmulat pa lamang ng mata, ang mga maraming kinaabalahan na gagawin sa tahanan, apuhap na nila kung alin ang uunahin. Sa mga papasok sa trabaho, nagmamadali, halos hindi na dasal man lamang na tinatawag o makapagkuros, sapagkat ang nais ay agad makaligo, makatalima, lumisa na. Abalang-abala ang tao, laging abala siya kapag masipag siya. Kung tatamad-tamad naman, paunat-unat pa sa higaan, nagpapainin ang sabi ng matatanda. O dili kaya naman, kung puyat sa gabi sa kanyang mga ginawa, iba't iba rin ang ginawa. May gumawa sa paglilibang, may naghanap buhay ng gabi, may kung ano-ano ang nais ng tao kahit gabit araw. Ano kaya ang sa palagay ng mga libang na libang sa sanlibutan? Hindi kaya nila naaalala na paano ang wakas nila? Yan ang tanong ng Ama. Subalit, ang mga nagsisikap at nagsusumakit na makapaglingkod sa Kanya, minamadali ang mga gampanin sa kanilang mga tahanan upang makatupad, makaganap sa kanilang mga gampanin at pag-aatas ng Ama. Kung saan man sila dako naroroon, apuhap nilang oras, laging minamasdan, baka mahuli na sila sa kanilang ginagampanan. Ilan kaya ang gayon ang gawain? Ilan kaya sa palagay niyo ang nagsusumakit at nagsusumikap na yaon ng tupdin? Subalit, sa napagmamasdan ng Ama sa laksang bilang ng mga anak niya, hindi mo makakalahati. Subalit lahat ng mga anak niya may pangangailangan sa Kanya. Lahat ng mga anak niya tatawag sa Kanya, tumatawag sa Kanya, humihingi sa Kanya. Ngunit sa mga humihingi kaya ng mga para sa kanila, sa ikauunlad ng buhay, sa ikagagaling ng karamdaman, sa ikasisiya ng kalooban, sa ikabubuti ng katauhan, ilan kaya sa kanila ang nagmamalasakit man lamang sa Espiritu ng Ama? Ilan kaya ang nagpapahalaga sa mga aral niya upang isabuhay at magawang igawad sa Ama ang nakakalugod sa pananaw niya? Mga minamahal, anuman ang ginagawa ng tao, anuman ang mga gawain ninyo, anuman ang palagay nyo ay para sa inyo ay mabuti, lagi nyong alalahanin, sa tuwina, huwag kaliligtaan, may wakas ang buhay. Upang sa tuwina ay pahalagan ninyo, huwag lamang ang sarili, huwag lamang ang mga minamahal na tinatangi ng puso nyo, kundi unahin yung pahalagahan ang tunay na nagmamahal sa lahat at nagbabahagi ng kalahat-lahatan na sa inyo'y magbibigay kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Marami ang inaalipusta, marami ang hinahangaan, marami ang nililibak, marami ang pinupuri na mga anak niya dito sa lupa. Subalit sino nga kaya ang tapat na magpupuri sa Kanya? At gaano karami ang lumilibak sa Kanyang magagawa? Mga minamahal, sadyang kay buti ng Ama. Di man tuwirang lahat ay makakilala sa Kanyang hiwag at himala, patuloy pa rin siyang nagpapatuloy sa Kanyang kabutihan. Hindi niya hinadlangan ang kabutihan niya. Hindi niya tinututulang gawin ang kabutihan niya. Patuloy niyang ipinatutupad at patuloy niyang binabahagi sa lahat ng dako. Di man nakikita ang pagtupad, di man nakikita ang gumaganap, tuwirang ang Ama ay nagpapalaganap at nagpapalago ng Kanyang mabuting gawa.
nagpapahatid at walang tugot sa pagpapaalala sa kanyang mabubuting balita. Ilan kaya ang tuwirang masisiyahan, matutuwa, magagalak sa kanyang mabubuting handog, sa kanyang mabubuting balita, sa kanyang mabubuting salita, sa kanyang mga gawang kay-inam na tunay na nakakapagpabuti sa lahat. Ilan kaya ang bumuti sa mabuti niyang salita, sa mabuti niyang gawa? Mga minamahal, kayo mismo'y kilala niyo ang sarili niyo. Kayo mismo'y batid ninyo kung sino kayo. Tanging kayo lamang sa sarili niyong nakakakilala ng inyong mga gawa at nakakagawa ng inyong mga gawa. Subalit, yaon ang batid ng iba. Ano man ang ginawa at ano man ang ginagawa, ang may batid pang iba ay ang Ama. Kaya't walang dapat humatol kanino man, kundi lahat nawa magdalanginan. Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Mga minamahal, walang mithi ng Ama, kundi sa ganang ikabubuti ng bawat isa. Naway magtamasa kayo sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang kabutihang handog. Sa patnubay at liwanag ng kanyang espiritu, patuloy nawang makapanahan sa inyong katauhan at maging tahan ng templo at wag nang sa inyo'y mawalay pa. Kayong mga nakatahan na, kayong nakadama na, kayong mga tumanggap na sa kanyang espiritong di nakikita. At nawa, kayong walang pandama, kayong wala pang nakilala, kayong wala pang tinanggap, makilala nyo na, matanggap nyo na, at sumain nyo na ang Diyos Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, pagalma ng katawan kung may kagalakan, hindi na ito ganang mararamdaman. Subalit ang napapagalang katawan na babagot pa sa buhay, tunay na hinagpis at buntong hininga ang kakamtan. Kaya't ang pasubali ng Ama, kung ako'y nasa sa inyo lamang mga anak kong minamahal, di kayo maghihinagpis sa inyong mga buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ang masipag at nangangarap ng magandang buhay kapag may puhunan, sulong ng sulong, hanap ng ikauunlad. Subalit ang taong tamad, gaano man kasikap, hindi niya maigalaw ang kanyang katawang tatamad-tamad. Ngunit ang Ama, puspos ng kasipagan, puspos ng kabutihan, puspos ng kaliwanagan. Ilan kaya sa mga anak niya ang makikinabang sa kanyang kapuspusan? Nawa mga minamahal, makinabang kayong tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kahapon, ang binahagi sa inyo ay ang dalawang katauhan na isang ipinagbili at isang inililigtas ang kanyang buhay. At sa ikatlong yugto, ang kaligtasan naman ng tao. Subalit, bago dumatal yaon, ibinigay muna si Moises para sa mga katagat salita ng Ama. Gayunpaman, hindi lahat ay nakaunawa. Sapagkat, yaon ang patotoo, hindi pa naisisilang naganap ang Espiritu sa katauhan nila.
ngunit magalak magpuri ang tunay na nakaunawa, nakadama at tumanggap. Sapagkat tuwiran ngang bilang tao walang magagawa ang sinuman sa mga gayong kapahayagan, kaya't bilang katauhan hindi yaon gagawin at di yaon isasalaysay. Subalit ganang espiritong sa inyo'y taglay, naway mawawaan yung tuwiran ang sa tuwin ay layon at nasa sa inyong kayo'y makaunawang lubusan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bagang hindi magagawa ng Ama? Sa panahon manoon, naganap na ang may mga inang hindi pa pagdakay binigyan ng anak. May mga nawawala na ng pag-asa, sapagkat nagkakaedad, nagkakagulang na sila, alalaong bagay tumatanda na. Subalit sa kapangyarihan ng Ama'y walang matanda, walang tuyot na tinatawag, walang tuyot na matatawag siya, sapagkat ang lahat nga ng kanyang kahiwagaan ay nasa kanyang tuwiran, na taglay ang kapangyarihan at lahat ay kaya niyang tupdin at gawin. Kaya't ang mga tao ay nakikibaka sa buhay, sapagkat hindi nga nila batid ang kinabukasan nila. Hindi nga batid ang hangganan nila kung kailan. Kaya ang bawat araw ay pakikibaka, pakikipaglaban. Kaya't ang matapang lumaban, nakakalaban. Ang duwag, nanlalambot, nanghihina ang loob. Subalit ano nga baga ang nais ng Ama sa mga anak niya? Huwag maging duwag, kundi maging matapang sa hamon ng buhay. Huwag maging lampa, kundi matibay sa pananalig sa Kanya. Huwag magulong isip, kundi payapa sa bawat saglit, upang huwag malito ang isipang taglay nila. Huwag magdamdam, kundi patuloy na magalak. Huwag mapuot, kundi patuloy na umibig. Kaya't ang nais ng Ama, makamtan ng mga anak niya, ang layon at nasa niya kung papaano maging mabuti lahat ang mga anak niya. Ngunit ilan nga kaya ang nais niyang bumuti sa mga ninais niyang bumubuti at bubuti na magiging mabuti nga sa kanyang pananaw. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Noong panahon na yaon, ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh, kaya sila'y ipinasakop niya sa mga Pilisteo sa loob ng 40 taon mula sa hukon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos, sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Mga minamahal, ano nga ba ang hindi ginawa ng Ama? Samantalang mula sa simula, pinakita niya ng kanyang magagawa. Kung aatasan niya ang isang katauhan, bata pa lamang ay nakalaan na yaon sa kanya. Kung may pag-aatas na tutok din siya, may habilin at may paalala. Subalit kay palad nga ng mga tao noon kung ipapalagay nilang mapalad sila, sapagkat mismo'y nakakausap ang espiritu o dili kaya ay ang anghel. Ngayon, kung di matibay ang pananalig mo, kung di ka sadyang nakadarama, kung di mo nakikilalang pangunawa ng Ama na binahagi sa iyo, hindi ka makakapaniwala
sapagkat hindi mo maririnig ang tinig ng Ama. Sapagkat wala nang nangungusap na nagsusugong anghel siya. Ngunit, noon, ngayon at kailanman walang patid ang hiwaga ng Ama. Kaya't kung papaano noon may pandama ang tao, binahagi rin niya ngayon ang pandama. Kaya't kung may pandama ang mga anak niya, di man siya nakikita, wala man silang nakikita, wala mang makita ang pagtitiwalang yaon ang kanilang gagawin kung nararamdaman siya ng bawat isa. Kaya't napakahalaga ng pandama. Mithiin ninyo, mga minamahal kong madama ninyo, upang makapagtibay ang inyong kalooban, mangagtibay ang inyong kaisipan, sa paniniwalang kayo'y may Diyos na buhay, sa pagtitiwalang kayo'y di pababayaan, at kailanman na hindi kayo iniiwan. Kung magkagayon na naroroon ang paniniwala nyo, mabubuhay ang pananalig at pananampalataya, sapagkat sa buhay ninyong pandama, na nadama nyo ang Amang hindi nasisilayan ng mga mata. Mga minamahal ko, ang nagawa ng Ama noon, magagawa niya rin ngayon. Ang pagkakaiba nga lamang, matanda ang tao noon na 100 taon. Ngayon, wala nang aabuting 100 taon. Sa mga sinisilang, lalo't higit sa panahon ngayon. Kaya kung gaano kay luwat ang paghihintay noon, hindi na ipagkakaloob ng Amang gayon kaluwat o gayon baga katagal. Kaya nakabata ka na ba ng mga 5 taon? O dili kaya'y 10 taon? Patuloy kang magtiwala, manalig sa Ama, sapagkat hindi na magaganap ang katulad kay Abraham. Kung kailan tuyot, kung kailan matanda na, doon nagkaanak. Sapagkat hindi na nga aabutin ng mahigit 100 ng tao ngayon. Samantalang nooy mahigit 100 ang gulang ng tao. Sa makatwid at alalaong baga, sa madaling salita, kung magtitiwala ka tao sa lupa, maiksi man ang buhay mo ngayon, kakamtan mo pa rin ang hiwaga ng Ama. Magtiwala ka lamang, makikita mo pa rin kung sino siya. Sapagkat sa mga gawa niyang kahimalaan, maaring gawin sa iyo ngayon, maaring gawin sa kapwa mo bukas, maaring lahat kayo pagsabay-sabayin, at maaring isa man sa inyo ay wala muna ngayon. Subalit, patuloy siyang tutupad at gaganap sapagkat siya'y buhay na lumilingap. Mga minamahal, ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga-saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya." Naranasan niyo na bang kinilibutan sa panahon ngayon? At ang kilabot ninyo'y hindi yaong parang naninindig ang balahibo ninyo? Kapag naninindig, multo yan. Kapag naninindig, iba yan. Hindi yan tamang espiritu. Subalit naramdaman nyo ba ang ibang kaiba sa inyong pandama? Na para bagang kaysaya ng puso nyo? Aliw na aliw kayo? Ligayang-ligaya kayo? Yaon ay ang pandamang binahagi ng Ama sa mga anak niya. Kaya't kapag nadaman nyo ito'y purihin nyo siya, pasalamatan nyo siya. Naranasan nyo na bang kayo nananalangin? Ang saya-saya nyo nang kayo ay makadulog na, samantalang nang kayo hindi pa nakakapanalangin, ang sikip-sikip ng inyong dibdib. Hirap na hirap ang inyong isip, litong-lito baga, gulong-gulo pa. Subalit nang naidulog nyo na, at para bagang may naramdaman kayong hindi nyo kayang itanto sa sarili nyo, hindi nyo kayang liripin, wika nga niya, kayo'y magpasalamat at ang kinina ninyong pagtindig nyo, tapos na ang lahat ng idinulog ninyo at nasa sa inyo na. Ito'y kung problema, ito'y kung sakit, o dili kayo'y kung kakulangan sa buhay. Manalig kayo't ang kininyong lutas na, nilutas na ng Ama. Binigay niya na ang katugunan. Sapagkat kung walang pag-aalinlangan yung ginagawa ang pananampalataya nyo'y kinanggap nyo ng ganap, magaganap nga sa inyo ang tinuturan ko, mga minamahal ko. Katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Tinugon naman siya ni Yahweh, napakita uli ang anghel sa asawa ni Manoah.
Minsang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika. Narito na naman niya ang taong napakita sa akin noong isang araw. Sumunod naman si Manoah, pagkakita niya sa tao. Tinanong niya, kayo ba ang nakausap nitong aking asawa? Oo, tugon niya. Kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, magiging ano ang bata at anong dapat naming gawin? Tanong ni Manoah. Sumagot ang anghel, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Sundin niyang mabuti ang sinabi ko sa kanya. Huwag muna kayong aalis at yaon ang tugon ng mag-asawa. Huwag muna kayong aalis at ipaghahanda ko kayo ng isang kambing na bata, sabi ni Manoah. Sa panahon ngayon at panahon noon, iba. Malaking pagkakaiba. Sa isip ng tao, ilan kaya ang kapag tinuranan? Manalig ka, magkakaanak ka. Ano kaya ang tinutugon ng marami? Sana nga po. Gustong-gusto ko na nga magkaanak. Matagal na nga ako naghihirap ng pag-iisip kung kailan ako magkakaanak. Na malaking kaiba naman sa mag-asawang ito. Ano po kaya ang gagawin namin kung magkatotoo ang sinabi ninyo? Anong dapat naming gawin? Itinuran kung paano ang nararapat tupdin kung anong nararapat gawin. Subalit sa panahon ngayon, pagkatapos na nagbuntis, tapos na rin ang pangako. Tapos na rin ang pasasalamat. Tapos na rin ang lahat. Hindi na nakuhang ihandog ang anak. Ni hindi na rin napaalala sa anak ang, anak, kay tagal kitang hiniling. Kay tagal kitang ipinangunyapit sa ama. Kay tagal kitang pinagdusa, pinaghirap. Kaya ang nais ko'y makilala mo'y siya. Ano ngayon ang mga pamamaraan ng magulang? Kay tagal kitang pinaglihi, pinagbuntis at isinilang. Mag-aral kang mabutit, ikay nang yumaman. Mga mahal, napakalaki ng kaibahan. Subalit sa malaking pagkakaiba, wala pa rin tugot ang ama. Patuloy pa rin nagmamahal, patuloy pa rin nagbibigay, patuloy pa rin kumakalinga, patuloy pa rin nagbabata, at patuloy pa rin nagsasabi ng mabuti sa mga anak niya. Mga minamahal, o kay buti ng ama. Ano ang kulang niya? Saan nagkulang siya? Ano ang kamalian niya? Saan nagkamali siya? Kailan nagkamali siya? Wala ni isa, wala ni kailanman. Ang kulang sa kanya ay ang pagmamahal ng mga anak niya. Ang kulang sa kanya ay ang pagtitiwala ng mga anak niya. Ang wala sa kanya, ang puspos ng pananalig ng mga anak niya. Subalit siya'y walang kulang, wala ni isa man. Walang kamalian, walang kasalanan. Mga mahal ko, tigibinawa kayo ng pangunawa upang marubos ang inyong galak. Patuloy nawa ninyong isipin ang mabuting kaganapan at patuloy nyo nawang magawa ang layunin ng Ama na kayo'y makakilala, makatupad sa Kanya, makadamang lubusan na siya'y sambahin sa katotohanan. Mga minamahal, sinabi ni Manoah, kung gayoy, sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Ilan kaya ang mga inaralan, ang pinagbigyan at sinabihan, na tinanong, ano po ay gaganti namin kapag pinagkaloob na ng Diyos ang aming hinihiling? Ilan kaya ang magsasabing, saan po namin siya dako, sasambahin sa katotohanan, upang mabatid nila, upang masambit sa kanila, sambahin mo ang Ama sa puso mo, itanggap mo sa puso mo, ikintal mo sa isip mo, at do'y sambahin mo siyang totoo. Doon maghari sa iyo ang katotohanan, at patototohanan niyang siya'y buhay na nangusap sa pamamagitan ng Espiritu niya. O mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Patuloy ang patnubay niya, patuloy ang paghahari niya, patuloy ang pagpapakalam niya sa mga anak niyang minamahal.
Pagkatotoo, pagkakatotohanan na dulot niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nais ko inyong mawawaan, ang layon ko sa inyong lahat. Bakit ako'y humahango sa mga lumipas na taon? Panahon man ang mga binilang, akin pa rin sinasaysa. Sa inyo ay dinarahan, tuwiran kong binibigay, o kay luwat mang kaganapan sa mga ninuno nyo na nabuhay. Sa kanilang kapanahunan, nagtala ng kabutihan, nagbigay ng kaalaman, nagpahatid ng tuwiran, nagbigay ng inyong buhay, at sa kanila'y isa lamang. Kaya't nasa kung sa inyo'y may iba namang ganap. Ang naganap noon ay huwag nang maganap ngayon, kundi lahat kayo'y mapangipabawang lubos. Madama niyong tuwiran na may Ama kayo, na tapat at wagas kailan pa man. Likha'y walang maliw, walang kupas, hiwaga ay magagawa. Tutup din ang sa inyo'y dapat, sa akala nyo man ay wala. Subalit patuloy siyang nagbibigay sa mga anak niyang matapat. Nakikita kanyang gawa, madarama siyang lubos, makakamtan hiwaga niya. Yamang siya'y buhay at di mamamatay, patuloy kong sa inyo'y nasa kong ipabigay, sa espiritong nakatunghay na di napapara. Ang marapat na inyong kamtan, ang marapat na inyong madama, ang dapat na inyong gawin upang kayo ay masyahan, na sa tuwin ay manamnam, lubos sa inyong mawawaan. Dulot ko sa inyong lahat, bagamat di nyo nasisilayan. Espiritong sa inyo'y alay, otong minamahal, na lubos ng Ama nun ngayon at kailanman. Patuloy na sa inyo'y binibigay na lubusan, wagas at liwanag na pagmamahal. Kaya't manamnam nyo sa inyong kalooban kung paano kayo lahat ay narito. Makilala nawa ninyo ang Amang pinakikilala ko, na
na di nagsasawa. Akong magsambit ng marapat. Sa bawat araw man ako'y sa inyo'y nagbibigay. Sa bawat araw man patuloy kong inyaalay. Katauhan na sa'kin sa inyo'y inyaalay, upang lahat sila ay tumupad ng marapat, at ang nagpapakatotoo makakakuha kayo ng handog at alay ko, ng pahatid ko sa inyo sa iba't ibang kaparaanan nito. O taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, yamang kayo ay buhay, may sentido kumon na marapat gamitin. Magnilay, magbulay, magtanto kayo at maglibig. Sinong nagpaparami, nagpapalago ng mga halaman sa lupa, sa dawagan man, kabundukan, karagatan, maging burol, maging sa paligid ng mga ilog at sapa. O aking mga minamahal, inyong tantuin kung paano sila'y nagsisipagyabong. Mga damong walang kabuluhan, aapak-apakan, at kung nasang patayin ng tao'y walang paalam. Yaon ang Ama, nagbabahagi siya ng marapat kaninman. Subalit kailan kaya ninyo makikilalang lubos ito? Kailan ninyo mimithiing kagalingan nyo'y kamtan? Subalit mithiin ninyong siya'y makilalang tuwiran. Kailan ninyo mimithiing siya'y uunahin ninyong gawin, na siya'y kilalanin bago patupdin ang inyong para sa sarili lamang. O taong aking mga minamahal, pag nilayan niyong tuwiran, wala akong minimithing anumang kabayaran. Hindi ako nagnanasang ako'y inyong bayaran. Dili kaya na may suhulan, sapagkat wala akong pagkain. Hindi ko kakainin ang inyong kinakain. Hindi ko isusuot ang inyong dinaramit. Hindi ko isusuot ang inyong mga panyapak, ni hindi ko sasakyan ang inyong sasakyan. Mga sasakyan niyong pansanlibutan. Wala akong likat, wala akong maliw, wala akong tugot sa pagtupad ng mainam. Subalit kailan ninyo ito makikilala? Kailan ninyo matatanto? Kailan ninyo mawawari ang aking handog na mainam sa lahat? Kailan pahahalagahan ng mga anak ng Ama na tuwirang ang wika nga niya'y huwag kong iiwanan, huwag kong tatalikdan, buong daigdigay libuting tuwiran. Apuhapin ang kanya upang maibigay ko, maipagkaloob ko, at sa takdang panahon ang mga natatakan sa kanya'y pipiling. O tao, walang taong tatatak ni isa man sa inyo. Subalit ang di nyo namamalayan sa apat na sulok ng daigdigan, patuloy na naghahanap ng marapat at dapat upang sa takdang panahon sa kanya ay pumiling. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang katauhay di masasambit ito. Ganang pagkatao'y di may wiwika sa inyo. Ganang di nyo nababatid kung paano bumababa sa inyo. Ganang di nyo makikita kung paano lumuluko. Ganang di nyo mababatid ang marapat at dapat kung hindi ninyo nanamnamin ang marapat sa inyo. Upang inyong tanggapin at tuwirang isabuhay, iyaon ay ang mga aral, mabubuting salita na magbibigay buhay. O tao, katotohanan ang tinuran ko. Sumainyo ang kapayapaan, at huwag ninyong namnamin mga alumpihit nyong damdamin, kundi patuloy nyong namnamin wagas kong pagmamahal. Yamang kayo'y mga anak na tuwiran, magnilay, magbulay, kayong ganap. Patuloy kong sa inyo'y nilalaga ang lahat. Kung paano kayo'y masisiyahan, kung paano kayo'y maaaliw, kung paano kayo'y magagalak,
kung paano kayo'y titibay, kung paano kayo'y tatatag, kung paano kayo'y makakaunawa, kung paano kayo'y magliliwanag, kung paano kayo'y magiging ganap. Iyon ang tuwiran kong sa inyo'y handog at alay. O aking mga mahal, kayo naway may makamtan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya na nga ang batang si Samson. Nasa kasaysayan niya, siya lamang ang may mahabang buhok mula noon magpahanggang ngayon. Siya lamang ang binigyang lakas na tunay na walang kasing lakas sapagkat nakakaya niyang buwagin ang ilanman daang nilala. Ngayon, ano baga ang ibig kong ituran? Walang tunay na pinakamalakas. Hinambing ng Ama ang lakas kay Samson. Kung ang anak niya'y nabahaginan niya ng gayong kalakas, siya pa kaya, kung makikilala niyo, lahat kayo, pagsamasamahin man niya, kaya niyang sidlan ng kagalakan. Sapagkat gayon siya, walang katapusan ang kapangyarihan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang kaparaanan ng Ama kung paano siya makipagniig, kung paano siya makipagtipan, kung paano siya mangusap at kung paano niya bahaginan ang kanyang mga anak. Katakataka ba ngayon kung paano makipagtipan, makipagniig sa katauhang sa inyo'y ginagamit na walang nakababatid, maging sa kapwa nyo na ginamit at gagamitin pa? O tao, sumainyo ang kapayapaan. Minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si sasardoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung di ringgin ninyong inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagko sa ipagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmasdan niya si Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na iyan, umuwi ka na. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at dinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang iyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala nang bigat ng kanyang kalooban. Yaon ang maliwanag na sinambit sa inyo kanina.
Kung ang pananalangin ng tao ay tapat at totoo, at nararamdaman niya ang kalinga ng Ama, walang bigat sa dibdib niyang titindig siya. Ano man ang palagay ng kapwa niya at sino man ang magparatang sa kanya, hindi niya yaon iintindihin at di niya ikagagalit ipagdaramdam. Bagkos, buong kababaan niyang sinabi, hindi po ako lasing. At buong kababaan niyang sinabi ang kanyang kailangan. Mga minamahal, iba't ibang kaparaanan ng Ama. Iba't iba ang binigay niyang kaparaanan para sa dalawang isinilang. Subalit kapwa niya ginamit. Ngunit at pasubali, gayon mang sinabi na pahahabain ang buhok, ngunit walang nakatulad sa buhok ni Samson, sapagkat magkaiba sila ng gampaning tinupad nitong si Samuel. Mga minamahal, anak ka ba ng Ama? Batid mo ba ang layunin niya sa iyo? Kilala mo ba ang tinatawagan mo? Huwag kang mabahala at mabagot. Malay mo sa iyong mga anak, may nais ipatupad ang Ama. Malay mo sa iyong sambahayan, may nais siyang gamitin. Kaya't kung patuloy kang magiging matapat, kung patuloy kang magiging ganap, palalayain ka rin ng Ama, sapagkat ang lahat ay may kalayaan. Hindi niloob ng Ama mula nang ikay magkaisip na hirap ang buhay, hirap ang isip at damdamin hanggang mamatay ay gayon na lamang. Maliwanag ang katotohanan, dalawang alipin sa kanilang mga minimithi, pinalaya ng takdang panahon, nagkaroon ng kalayaan, ibinigay ang nararapat sa kanilang kahilingan. Subalit, ang malaking kaibahan nga lamang sa panahon ngayon, walang nangangako, walang sumusumpa, walang nagsasabing, Panginoon, kapag nagkaanak ako, iaahin ko sa iyo. Panginoon, kapag nagkaanak ako, ibibigay ko sa iyo. Paglilingkurin ko. Ngayon, ano ang mga raming sinasabi ng tao? Kawalang hiya ng anak kong ito, bata pa lamang, wala na siyang modo. Mga minamahal, ano sa palagay niyo ang mga binata at pinagbatahan ng mga magulang noon? Sila bagay mga walang anak na walang hiya? Lahat ng nakaraan may pangkasalukuyang nagaganap. Subalit, ang tigib ng pananalig at tigib ng pananampalataya na papatotohanan ng Ama ang salita niya, sa lahat ng sandali may magagawa siya. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Di man tuwiran, di man hayagan, at di man ninyo ganap masilayan. Ang lahat ng sakay sa inyo'y binaybay. Matutunan nyo lamang ang kaukulan ng Ama. Mararamdaman nyo ang pagkalinga niya. Makikita nyo kung paano siya kumilos sa inyo ng panahon noon at panahon ngayon maging sa mga susunod pa. Hindi nawawala ang kanyang lakas, hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan, hindi mamamatay siya kailanpaman, kaya't sa bawat nabubuhay, siyang bumuhay at lahat ng binuhay niya, may gagawin siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mga minamahal ko, hindi na mistil pang marapat basahing ganap at lubos na lahat. Sapagkat, kung nais niyong matutunan, humingi kayo ng karunungan sama at inyong basahin nang mabatid niyo ang kasaysayan. Ang wakas pa rin nila, kamatayan. Kaya't sino man ang ginamit, sino man ang gamitin, kamatayan ang sasapitin. Kaya ang habilin at nais ng Ama sa ipaalam niyo
ito? Ang amay, hiwaga at himala ang taglay ng kapangyarihan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng may pangarap makakamit ng hiwaga at himala, mangarap din kayong magtiwala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dahil, dahil sa talino ng tao. Ano? Advance. Napaka-advance. Bata pa lang, kinder, mga 3 taon, nursery. Wala nang patid sa pagtuturo. Puro karunungan na sa daigdig, karunungan na sa sanlibutan ang gustong matutunan at maituro. Ano kaya ang gusto nilang gawin sa kanilang mga anak? Ang wika ng Ama. Maliwanag na pinakikita. Kamtin mo man ang lahat ng karangalan sa lupa, lahat ng medalya ay hakutin mo. Oo po, totoo, karangalan ng magulang. Oo, tama, karangalan ng anak. Subalit walang karangalan doon ng Ama. Wala siyang dangal doon. Wala siyang parangal doon. Lalo't yung mga magulang ay mayayabang. Yung anak din ay may kayabangan. Wala nang pinagmagaling kundi yung anak. Sasabihin, ay kagaling ng aking anak, katalino ng aking anak. Ni hindi nasabing, kay talino ng anak ko mula sa Diyos. Salamat sa Panginoon at may matalino akong anak. Salamat sa Panginoon, matalino apo ko. Naku, sahurin mo eka ang laway ng lola niya at baka tumulo. Matalino apo niya. Kasabihan ng mga tao. Ngunit di nasabing, Diyos ko, salamat po't matalino ang aking apo. Salamat po, malusog ang katawan ng aking apo. Salamat po, malakas ang katawan ng aking anak. Salamat po, may kalusugan. Salamat po. Hindi. Kundi ang pinagpapasalamat, ay meron na namang medalya ang anak ko. Meron na namang medalya ang apo ko. Mga minamahal, iba't iba ang lumalabas na karamdaman. Iba't iba ang mga lumalabas na krimen sa daigdig. Iba't iba ang dinaranas ng tao sa buhay. Subalit kailan kaya magigising sa katotohanan? Upang ang ninanais ng tao na kapayapaan, kasiya at kagalakan ay malubos.
Kailan kaya? At ito ang pinakamahirap na matupad at maganap sa ibabaw ng lupa. Kaya't mapapalad ang kikilala sa Ama, ang magbabago, sapagkat hindi 100% sa laksang bilang ng tao na nakalata ng buong daigdig ay magiging ganap ang pagbabago. Kaya kayong mga nagbago, huwag niyong sayangin. Ilubos-lubos niyo na, lubusin niyo na ang pagbabago. Kayo man lang makalugod sa pananaw ng Ama. Kayo man lang makasiya sa pandinig niya. Ang mga pag-uusap niyong kay buti na siya ang pinag-uusapan. Kayo man lang na mga nagbagong buhay ay masiyahan siya habang pinagmamasdan kayo na magaganda ang inyong ginagawa, na mabubuti ang layunin ninyo. Huwag na puro pasakit sa kanyang espiritu. Kahabag-habag ang mundo. Kaawa-awa ang tao. Maraming mithiin, maraming ginugusto. Subalit ang magbago'y ayaw din ito. Maraming tinatanong, maraming kailangan. Subalit ang pakikipagtotoo'y ayaw gawin. O mga minamahal, kayo man lang na mga nagsusumakit, mga nagsusumikap, na nais makatupad, huwag na kayong magbabago ng pag-iisip. Gawin nyo ng matapat ang puso nyo. Gawin nyo ng dapat ang inyong gagawin. Nang sa gayon naman, kayo man lang ay mapiling totoo. At mithiin ninyong maging sangtunay nga kayo. Maging karapat-dapat na halimbawa. Wala ngang tunay na banal at wagas ang kabanalan. Maging si Apo Kunching ay di sasabing banal, sapagkat walang banal at di banalang tao. Subalit, kung tunay na nagkatakot ka na, kung tunay na nakadama ka na, kung tunay na nakakilala ka na, kung tunay na inaalala mo na ang kaluluwa mo, kung tunay na matalino ka, kung tunay na mahalaga sa iyong buhay mo, wala ka nang pipiliin, kundi ang patuloy kang kumilala sa Ama. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang kumilala sa Ama'y walang kalugihan. Ang pagkilala sa Ama'y hindi ka mawawalan. Ang pagkilala sa Kanya ay di ka mahihirapan. Kung tunay sa puso mo, kung tapat sa puso mo, kung tunay sa isip mo, kung wagas sa isip mo, sapagkat ang pagkilala sa Kanya ay pagiging marapat at pagiging dapat. Sapagkat ang pagkilala at pagtanggap sa Kanya ay pagiging liwanag at makakaunawa kang ganap. Kaya't ang sino mang sa Kanya'y kumilala, walang masasayang. Hindi sayang, walang kasayang-sayang ang buhay na pahiram. Kaya't kung tunay nga kayo, at lubos kayo sa Kanya, tunay na nadarama nyo kung sino nga ang Ama ninyo, mapapatotohanan nyo ang tinuturan ko'y walang pagkabula, walang kasinungalingan, at di ko kayo lilinlangin kailanpaman. Katotohanan, katotohanan, sapagkat kailanman, di ganang mawiwi ka, di ganang mabibigkas, di ganang masasaysay, di ganang sa inyo'y maiuulat ng katauhan. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ang nagpapalagay na nasa mabuti, magsumakit pang magpakabuti. Ang nagpapalagay na siya'y may sala, magsisit magbalik loob na. Ang nagpapalagay na siya'y tama ang gawa, patuloy nang gawin ang tama. At ang nagpapalagay na siya'y tama at mali, ay kanyang ginagawa. Tama na, tugot na, Ama na'y tanggapin, maging ganap na sa damdamin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naibigkas mo, Ama, ang marapat sa kanila.
Yaong ganap at tapat na sa iyo'y nakakilala. Puspusin mo ng kasiyahan, tuwiran mong aliwin at pagalakin. Mga hiwag at himalamoy sa kanya'y kamtin, upang sa gayo'y mapatotohanan. Ang katapatan nila sa pananalig ay walang hindi kay bibigay. Yamang ika'y buhay at kailan may di napaparang. Yamang ang kaloob mo ay di mababatid ng lahat. Mga anak mong sa iyo'y tumanggap at tuwirang pumilala. Lingapin mong ganap at huwag mong pabayaan. Patuloy na sila'y kupkupin mong tuwiran. Kahabagan mo naman at kaawaan ang patuloy na sutil. At sa iyo'y hindi makalalang tanggapin ka man lamang. Sa mga aral at salita'y nagbabaliwala. Gawin mo pa ko ang pagbabata sa kanila. Huwag kang manghinawa, yamang ika'y mapagmahal, at tinuturan kong tunay na sila'y iyong minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Atchakaramalayana, aleya karamaleya, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay po bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakla. Mayroong magandang mangyayari inyo. Minamahal, mayroong magandang meron ka na
umangkin at alam kong may magagawa ang alam kong may magagawa pagka winika niya manahit ka na awa ako sa inyo may nakala magandang aking mahal magandang nangyayari sa inyo manalig umangkin at anggapin alam kong may magagawa ang Ama alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya manalig ka na bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan mayroong magandang mangyayari sa inyo aking mga minamahal mayroong magandang mangyayari sa inyo manalig umangkin at tanggapin bilang ginagamit po ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu kapag dumaratal yaong paglilingkod ng Espiritu na pangungusap na tumindig ka, manalig ka, magaling ka na. Nalulumbay po ako bilang tao kapag hindi po nakasunod sapagkat ako mismo nararamdaman ko, alam kong may magagawa ang Diyos sa oras na yaon. Sapagkat bilang tao, hindi ako maglalakas loob ng isang naka-wheelchair ay patatayuin ko. Ngunit dahil sa lakas ng pagkakaloob niya, nagagawa mong gawin yaon. Kaya, sayang ang pagkakataon. Sayang ang mga pagkakataon. At hindi miyat-miya nangungusap ang Diyos sa iyo. Yung miyat-miya. Sino po ang palabasan ng Biblia? Magbasa kayo ng Biblia. Araw-araw ba nakikipag-usap ang Diyos sa mga inatasan niya? Hindi. Pinababayaan niya. Pag inatasan niya, pinangusapan niya, itinuturo niya ang gagawin, so pinagmamasdan niya yaon. Ngayon, ikaw na inatasan niya, araw-araw dudulog ka sa kanya, araw-araw hihiling ka ng lakas, hihiling ka ng patnubay niya. At doon niya tinitingnan kung tapat kang anak niya. At kapag hindi mo kaya, sinasabi mo, Panginoon, ayokong maging talusira sa'yo. Ganito po ang ginagawa nila sa akin. Para kang magulang mo siya, na tapat na nakatabi sa'yo, na nagsusumbong ka sa kanya. Parang nasa tabi mo lang siya na, Ama, kung di ako naglingkod sa'yo, hindi magkakaganito ang aking nararanasan. Ngunit, anong tugon niya? Anak, kung hindi maiibang nagaganap sa buhay mo, paanong naglingkod ka sa akin? Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Kaya't nasa inyo ang paglakas ng inyong tinanggap. Hindi nasa Ama, sapagkat ang Ama ay patuloy na malakas. Kaya lamang ikaw na pinagtiwalaan niya ay maniwala kang ganap at sa kanya'y tumupad ng may katapatan. Hindi yaong tinanggap mo ang iyong pagtanggap. Mas inuuna mo ang sarili mo. Lahat ng gayon ang kaganapan hindi makapagtatagumpay. 100%, sinasabi ko sa inyo. Bakit? Kailangang mayroon kang talikdan. Kailangan mayroon kang isuko. Kailangan. Sapagkat ang tinanguan mo hindi tao.
ang pinangakuan mo hindi tao. Ang Diyos na pinakamahalaga sa buhay mo. Ang Diyos na nagbibigay ng lahat para sa'yo. Kaya't pasyente ka man, tagasunod ka man, anak ka niya. Huwag mo sabihin, kaya ganyan ka po kunching dahil naglilingkod ka. Paano mo siyang mapaglilingkuran? Paano? Kahit ika'y tagasunod, tagapakinig, mapaglilingkuran mo siya. Sa puso mo'y gawin mo siyang tapat. Maging tapat ka sa pagtanggap. Sa pagkilala, pangunawa ay ibibigay sa iyo kapag tinanggap mong lubos ang mga aral niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sabi niya, may 1, 2, 3 higit pa. Na tapat na nagtitiwala at nananalig sa Kanya ay pakikinggan niya. Paano kung ikaw ay pasyente lang sa palagay mo? Na wala kang alam kundi gumaling lang. Na wala kang gusto kundi gumaling lang. Ngunit ang pananalig sa iyo'y wala. Ang pananampalataya sa iyo'y wala. Ang pagsuko sa iyo'y wala. Ang pagtanggap sa iyo'y wala. Ang pagtupad sa iyo'y wala. Ang pagtalima sa iyo'y wala. Sapagkat pagkatapos mo rito, haharapin mo na naman ang sarili mo. Huwag, mga mahal ko. Lalo't higit kung ang karamdaman ninyo ay sadyang malalim. Ang karamdaman ninyo ay sadyang mahirap. Magsakripisyo kayo. Huwag lamang ang kapwa nyo nag-aalaga sa inyo. Kayo din isakripisyo ninyo ang sarili nyo. Kung dumudulog ang mga nag-aalaga sa inyo at mga naggagamot sa inyo, doktor man siya, ano man siya, maging kayo man. Kalakip ay panalangin, kalakip ay pananalig, kalakip ay pagtupad, kalakip ay pagsunod. Huwag lamang kayo patuloy na humihingi, humihiling, nagsasabi, kundi kayo ay gumawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang nais ng Ama, ang makilala niyo siya. Kayong mga may karamdaman, kilalanin niyo siya. Ano ang sabi ni Ezekias nang sinabi ni Isaias na siya'y mamamatay na? Sumandig siya sa kanyang dingding. Ni hindi man nakalagay doon na siya'y lumabas at nagpunta sa templo, kundi sumandig siya sa kanyang dingding. At siya'y nanalangin. Nang dahil mabuti ang kanyang ginawa, pinakinggan siya ng Ama. At siya ng mga mabubuti ang ginagawa. Dumatalman ang siya ay hatulan ng Ama. Ngunit dahil alam niyang hindi pa kaya, babawiin niya yung sinabi niya. Katulad ni Ezekias, dahil hindi pa niya kayang mamatay. Hindi pa siya handa. Nakita ng Ama, naglumuhod siya at nagmakawa. Ibinigay kanyang kagalingan. Buhay ba ang Ama? Kayo, mangyayari din yan sa panahon nyo kung totoo kayo. Kung humihiling kayong tapat, hindi yung puro takot, hindi yung puro pag-aalala, hindi puro pagkabahala, hindi puro galit, hindi puro hinanakit, hindi puro pagdaramdam, hindi puro pagtatanong, kundi manalig kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At pakatandaan ninyo, maliban ang pasyente bata pa, at wala pang kamuwang-muwang, wala pang kaisipan. Subalit, sa edad na 13, maaari nang manalangin anak. Sinong magtitibay ngayon? Ang mag-asawa? Ang mag-asawa. Ang matibay na mananalig, mananampalataya at magkakaisa, magkakasundo, magkakaunawaan at magmamahalang tapat. Sa gayon, kapag nakita ng Ama ang kanilang mga mabubuting ginagawa, ang kanilang mga panambitang tapat, marunong mahabag ang Ama sapagkat bukal ng habag at awa. Sa dakong ito, itinuturo sa inyong lahat. Hindi lamang pisikal niyong karamdaman ang ginagamot, kundi kayo'y tinuturuan kung paano kayo magiging ganap, kung paano maliligtas ang inyong kaluluwa at matatawid ninyo ang buhay na inyong tinataglay. Subalit, huwag naman kayong maging bingi sa tuwina. Huwag naman kayong maging sutil na wala kayong alam, kundi kayo'y gumaling. Mga mahal,
Katotohanan ng sakit tinuturan. Mapapalad ang tapat ang damdamin, ang totoo ang kaisipan, at di nagkukunwari sa Ama. Sapagkat sa harapan niya ay walang makapagkukunwari, walang makapaglilihim. Maging tapat kang anak niya, ikay kahahabagan niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayo kung sa naririnig ninyo'y tumitimo sa puso nyo. Kung sa naririnig nyo'y nasisiyahan at nagagalak ang puso nyo. Kung sa naririnig nyo'y nagliliwanag at nakakaunawa kayo. Subalit kahabag-habag kayo kung patuloy na puot at galit ang maghahari sa inyo. Sapagkat wala kayong tatamuhing kasiyahan, ano man ang inyong kamtin, di mapapagalak at di kayo maaaliw. Sapagkat di nyo kinikilala ang tunay na kaaliwan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, dulot ay ligaya, naririto mga anak mo, na napili mo sa laksang bilang nila, upang sa'yo'y makipagtipan. Ikaw aking Ama, ang tunay na galak sigla, lagi mong inaalala sa tuwi na ay binibigay ang kanilang dapat na sa kanila'y matanggap. Kung paano ang aking himig sa kanila ay binabago at iniiba. Yaon din ang nasa mo, Ama. Ang mabago't maiba sila. O aking Ama, ikaw ang manguna't maghari tuwi na. Sa kanila'y magdulot, magliwanag na nga sila. Yamang ikaw ay naririto't naririyan, naruroon, kailan may di napaparang sa daigdigan. Gawin mo nga silang marapat, aking Ama, kung paano at sa iyo'y nagnanasa, na ang bawat saglit nila'y maging maligaya, at tuwirang ikaw ay kanilang madama. At tuwirang ikaw makilala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Mabuti po kayo kung anong gusto nyong gawin. Dahil kayo'y walang misyon, gagawin nyo na ang gusto nyong gawin. Paano yung mga may misyon? Pagkatapos sa inyo, may gagawin pa na namang iba. Hindi nagrereklamo. Sapagkat, kanino magrereklamo sa inyo? Wala namang namilit sa inyong maglingkod, di ba ga? Kaya hindi nagrereklamo sa inyo. Subalit, kanino dumadaing? Sa nag-atas at nagkaloob upang kayo ay pakinggan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, nawa, matutunan nyo ang tama tumpak nang sa gayon kayo'y maging ganap ang gala. Pagpalain kayo. Di mabait kayo, ano po? May misyon pa po kami. Kaya lang hindi po kasama silang lahat. Ilan lang po ako. Kami. Kaya pwede po ba? May bukas pa? At bukas rin ay baka magpaalam akong maaga dahil may misyon na naman bukas. Sa Sabado, may bukas pa.
Linggo naman ang kasunod, kaya puro ka na lang bukas, Apo Kunching. Dapat tayong manalig na may bukas sa tuwina upang tayo'y laging umasang hindi magpapabaya ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kamtinawa ninyo ang kapuspusan ng pananalig, ang tigib ng pag-asa upang kamting ganap nyo ang liwanag ng kagalingan at liwanag ng magandang kalooban. Pagpalain kayo ng mabuting kaisipan at mapayapa habang kayo'y nabubuhay. Nang sa gayon, makita niyong tapat ang Ama, maramdaman niyong totoo siya at wagas pagmamahal niya. Muli, pagpalain kayo. Tayo na po.